Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ayan, lalaban na ako. Ayan nga ang statement ni Claudine Barreto sa kanyang Instagram post regarding sa video actually na dinalaw nga siya ng mga volleyball babies niya, yung mga volleyball players natin dito sa Pilipinas na very close kay Claudine. Alam niyo naman si Claudine, very supportive siya sa mga volleyball players, so mahilig siyang manood ng mga games, and of course, meron talaga siyang mga inaalagaan ng mga players na nagiging anak-anakan niya. Sabi niya anak pero parang mga kapatid niya rin na. So, anyways, yun nga sa video na yun, na dinalaw siya ng dalawa sa mga ng maraming pinaka-close sa kanya na volleyball players. Kasi nga nalaman daw na down na naman siya this time. At yun nga ang statement niya, lalaban na ako. So, sino kaya ang gustong labanan ni Claudine? Marami actually hula, maraming mga kanya-kanyang opinion dito sa kanyang Instagram sa post na yon. But anyways, eto muna ang kanyang mga sinabi. Sabi niya ganyan, a few days ago, I got a visit from my volleyball babies. I didn't want them to see me in pain because of certain issues and people who are taking me down again. As an ate to my volleyball babies, I have to be strong for my little sisters just in case they need me. But they came in full force to embrace, pray for, and pray with me. You, my valuable babies, thank you for surprising me when I was starting to isolate and gain strength for the battle ahead. Ayan, ang battle ahead. Sabi niya, Ken, thank you so much for the hugs and to comfort me. Ito na yun ha. The battle that I'll be going through, I'm done protecting these people. The witch hunt begins. I've been losing projects left and right because of these two people and their minions. Lalaban na ako. Trupa. Hashtag Trupa. Truepa. So, ayan na. Sabi niya, lalaban na ako. At syempre, marami tinatanong, kanino? Sino ba yung dalawang taong tinutukoy ni Claudine Barreto? But, ayan, so, eto naman yung mga chika ng mga kanyang fans or netizens, followers sa Instagram. Sabing ganyan, you are the optimum star for a reason, Claudine. Wag ka magpapatalo sa mga gustong sumira sa'yo. Wala pang kayang tumalo sa galing mo pagdating sa pag-arte. Huwag kang panghinaan ng loob. Tandaan mo, ang mga taong may masamang hangarin, pagdudusayan. God bless you and your children, Claudine. Pakatatag ka. I'm sending my biggest hug, Miss Claudine. I'm a fan since mula sa Puso Days. I'll be turning 45 this October, and I have also struggling from my own battle since 2017 when I lost my husband in 2017. I may be one of the loneliest, but I will pray for you. Yung mga ganyan, di ba? Nakaka-touch. Yung makikita, yung sila man may problema, pero pinagdarasal nila yung mga idol nila. Ito pa. Nakapagtataka, sino yung dalawang tao na tinutukoy ni Claudine? May mga binanggit nga sila dito, like the ex-husband yata, yung ex-husband ni Claudine yung isa, na kaya meron nga pinag-aanda ang magkukorte ulit yata sila dahil sa may mga binabanggit na issue, kaso, pera, at kung ano-ano pa. So, eto, nasobran sa magmamadaling magpakasal dati, kaya ayan, okay. So, yun ang mga opinion nila to ha, binabasa ko lang ni Ivy Valero. Correct, okay? And then, eto pa, Miss Claudine, eat healthy and go to the gym consistently. Not only will give you strength, but it will boost your happy hormones. Love you, ate. Eto, Ate Claudine, lumaban ka. Don't let them win. You have so much talent and give to share. I really feel bad for you that you've given so much energy to be able to bounce back, and hearing that there are people that still tries to put you down makes me really, really sad for you, Ate Clau. You deserve so much in life. Maybe they can beat you sa tamang paraan, kaya pilit kang sinisiraan patalikod. Pero hayaan mo, may nakikita naman ng Diyos ang lahat. At hindi niya hayaan manalo mga pangit kabanding sa lipunan. Basta ako nandito lang ako lagi as a fan. Pagtatanggol at susuportahan kita lagi. Love, Ate Clau. Sana maging okay na pakiramdam mo at mawala na yung mga negatrons. Praying for you always, Miss Clau. I hope you find peace and praying for your good health also. Ayan. So ayan, puro prayers ang binibigay ng mga fans kay Claudine, which is I think kailangan ni Claudine. Si Claudine naman kasi, ako I believe, kung gusto talaga ni Claudine mag-comeback sa showbiz, napakadali kasi
remember, ang daming fans niya, ang dami pa rin nagtitiwala talaga sa kanya, at ang daming gustong mapanood siyang umaarte muli. Pero syempre, it should come from her first. Kailangan maramdaman talaga na gustong-gusto niya. Of course, nararamdaman naman na gustong-gusto niya. Like, may mga ginagawa naman siyang pelikula. Alam naman natin na very busy din siya. May mga movie offers. Kaya lang talaga, ang kailangan kasi yung isang sipa yung ganon. Yung kailangan pag bumalik ka, hindi ko naman minimanage yung mga pelikulang nagawa niya. Kaya lang nga yung halimbawa nga, comeback. Siguro, it's about time na gumawa siya ng movie uli sa Star Cinema. Kasi, or kahit sa Regal, or yung sa Viva kasi, hindi masyadong, I don't know pero kasi naman gumawa ng pelikula na pandemic pa. So, I think, ngayon dapat gumawa siya ng pelikula talaga. Ako, I guess, yung movie with Piolo, maganda talagang comeback yun for Claudine Barreto. So, doon talaga, alam naman natin yung tandem ng dalawa. Kasi since medyo hindi nga nabibigyan ng chance, yung Claudine and Juday. So, yun nga ba, speaking of Claudine and Juday, sana rin, mangyari nga yun. Maganda rin yung project na pinaplano ni Gladys Reyes, diba? Parang, gusto niya talagang gumawa ng movie with mga teleserye queens nung time niya, like yung nga with Judy Ann Santos, Claudine Barreto, at gusto niya pa nga isama sila Angelo De Leon, at of course meron pa isa, parang 4 yung queen na yon na tinutukoy niya nung time na yon. So sana nga mabigyan din ng chance, but again, sana lang mas unahin siguro ni Claudine din yung kanyang health. So kailangan laging healthy, lagi siya maging malakas, because she's always like that yung parang nakikita natin bigla nasa hospital na naman, or yung ganito na naman. So dapat talaga yung palakasin niya muna ang sarili niya, not only physically but mentally, para at least pag lumaban na naman siya, tumarap sa camera, bonggang bongga. Kaya go fight.